operations. Ngayon din ang tauhang biological nuclear thing na po. Mga kababayan, iwagayway ang inyong bandila at iparinig ang inyong palakpak at hiyawan para sa pinakaabangan nating Parada ng Kalayaan. Laran ng bansa ang sinisiguro ang kalupaang teritorial at iba pang mga pagbabanta sa pagsusul sa kalayaan at demokrasya. Kinatawa ng iba't ibang pangunahing sistema. Kasunod naman ang Special Action Force na kilalang pangunahing maneuver unit. Sumusunod ang mga tauhan ng PNP, pinapakita ng kanilang presensya kakayahan ng Coast Guard sa bawat takbang ng kanilang marcha, tangan ng disiplina at kapinsalaang dulot ng sunog. Isinusulong ng BJMP ang ligtas at makataang pamamalakad tungo sa pagbabago ng bawat PDL, kinakatawan ng mga mahusay na sinanay at drug enforcement officers kanyang laban sa illegal na droga. Criminal justice system, profesional at may integridad. Sa ating kalangitan, mga kababayan, nakikita nyo ang mga sasakyang panghipatawid ng ating sandatahang lakas at bibigay pugay sa mahalagang araw na ito. Kabilang po yan ng SF-260 Marchetti T-421 Metrokatihan ng Pilipinas. Inyo pong natutunghayan ang 105mm howitzers sa ating Philippine Navy. And disposal, gayon din po ang K9 patrol car ng PNP. Ating Bureau of Fire Protection, ang kanilang mga riders. The Excellencies, the members of the Diplomatic Corps, Historical Commission of the Philippines Chair Regalado Jose Jr., Manila City Mayor Hani Lacuna, of course, our First Lady Luisa Araneta Marcos, ang aking mga minamahal na kababayan. Magandang araw po sa ating lahat. Isa sa mga unang pagkaaklas ng ikalawang bahagi. Mula unang araw ng Hulyo 1898, nagpasya ang mga may-ari ng lingwa sa Visayas tulad ng mga Lacson, Araneta, Ramos at iba pa. Itinaas sa unang pagkakataon ang watawat ng Pilipinas. Ang Birhen ng Antipono, Nuestra Señora de la Paz, isang pagdiriwang sa Santo Niño. Kabilang ang kaganapang kasunduan. Isang 127 taong kalayaan na hanggang ngayon ay patuloy nating ipinaglalaban. Mahal na Pangulo, tapos na po ang pag-aalay. Baba, guys. Dito po nagtatapos ang seremonya sa pag-aalay ng bulaklak sa bantayaw ni Dr. Jose Rizal. Ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nag-aantang na sila pupunta.
Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. The Excellencies, the members of the Diplomatic Corps, the other honorable members of the Cabinet, the Senate and the House of Representatives who are with us here today, National Historical Commission of the Philippines Chair Regalado Jose Jr., Manila City Mayor Hani Lacuna, of course our First Lady Luisa Araneta Marcos, my fellow workers in government, other distinguished guests, ang aking mga minamahal na kababayan. Magandang araw po sa ating lahat. Isang 127 taon ang nakalipas na nang itinaas ang ating bandila sa Kawit, Cavite. Ngunit, bago pa man dumating ang araw na iyon, maraming buhay ang naialay, pamilyang nagkawalay, at kinabukasan nasira, makamit lamang ang kasarinlan. Sina Jose Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, Padre Gomez, Padre Burgos, Padre Zamora, Graciano Lopez Haena, Emilio Aguinaldo, Melchora Aquino, at libo-libong bayaning Pilipino na hindi napapangalanan. Sila ang mga Pilipinong nag-alay ng pawis, dugo at pangarap upang makamtan natin ang kalayaang ating tinatamasa. Mula sa kanilang sakripisyo, unti-unting umusbong ang Republika ng Pilipinas. Ngunit, sa batang edad ng kasaysayan ng ating bansa, hinarap natin ang hamon ng digmaang pandaigdig, ang krisis sa langis, ang globalisasyon. Sa harap ng lahat ng mga hamon nito, unti-unting lumakas at naging isang ang ating bansa. Pinagtibay ng apoy, ng sakripisyo at ng luha. Ngayon, malaya natin na ipapahayag ang ating saloobin nang walang kinakatakutan at malayang nagagawa ang naisin na walang iniiwasan. Dahil sa bagong Pilipinas, hindi kasalanan ang pagbibigay ng opinyon. At lalong hindi mali ang kritisismo. Pagkos ito ang nagbibigay buhay at kinang sa ating demokrasya. Ngunit, ang kalayaan at ang demokrasya, tulad ng pag-ibig sa tinubuang lupa, kailangang inaalagaan, binabantayan at ipinaglalaban. Dahil ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinaing ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa, manhid sa kapakanan ng ating bansa. Tayong mga kagawan ng pamahalaan, mga tagapagmana ng kalayaan, huwag nating sayangin ang pagkakataon at tiwalang ipinagkaloob sa atin. Pananagutan, yan ang sigaw ng sambayanan. Mula sa sirang tulay, kalsada, mahal na pagkain, kakulangan ng kuryente, ang nais ng taong bayan ay tunay na pagkilos at pagserbisyo. Ang solusyon ay ang pagpapaginhawa ng buhay ng bawat isa. Bilisan ang pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan, taasan ang kalidad ng serbisyo, at iwasto ang ating pagkukulang. Pananagutan natin hindi lang ang mga maabuso sa tungkulin, maging ang mga nagkukulang sa paglilingkuran. Dahil mas madadama ng Pilipino ang kalayaan kung may pagkain sa hapag, may maayos na transportasyon, may gamot para sa mga may sakit, at may dignidad ang bawat manggagawa. At sa mga kapwa kong Pilipino, patuloy natin ipaglaban ang ating kasarinlan. Huwag natin kakalimutan na ang kalayaan ay hindi itinibigay. If we look at what is happening around the world today, freedom is fleeting. Fake news and misinformation, herd mentality can erase our way of life, our culture, our value system that we hold so dear.
Ang mga kasinungalingan walang hangganan, mga balitang walang katotohanan at maling impormasyon. Ito ang mga salot sa ating kalayaan. Nakakalungkot din na may ilan din sa ating mga kababayan ay pinipilit ang maling paniniwala. We honor this day not just by remembering the sacrifices of our forefathers. We must live with the same courage and love of country. For freedom is not just something that we inherit, but a right that we must protect every single day. Kaya ngayong araw, habang ipinagdiriwang natin ang ating kalayaan, lalo natin paigtingin ang pagmamahal at paglilingkod sa ating minamahal na Pilipinas. Nasa ating kamay ang kapangyarihan na bumuo ng bagong Pilipinas nang maaari nating ipamana sa ating mga anak at sa kanilang mga anak. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga bayani, mabuhay ang sambayan ng Pilipinos, at mabuhay ang bagong Pilipinas na ating araw-araw na ipinipili. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Sandali ay sabay-sabay nating masasaksihan ang pinaka-aabangang Parada ng Kalayaan. Ipagdiwang ang kalayaan. Sariwain ang kasaysayan. At sama-samang humakbang tungo sa kinabukasan. Samut-saring kulay. Samut-saring pinanggalingan. Iisang puso't diwa. Ito ang Parada ng Kalayaan. Mga kababayan, ibagayway ang inyong bandila at iparinig ang inyong palakpak at hiyawan para sa pinaka-aabangan nating Parada ng Kalayaan. Isang mapagpalang umaga ang aming halid na pagbati sa inyong lahat, mga minamahal naming mga kababayan at panabuhin. Kami sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, kasamang iba pang uniformed service tulad ng Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Drug Enforcement Agency at Bureau of Corrections ay nakikiisa sa ika-127 taong anibersaryo ng ating kasarinlan. Sa okasyong ito, ating tunghayan ang paradang sumasagisag sa ebolusyon ng isang malayang bansang Pilipinas bilang pagpapahalaga at pagbibigay parangal sa dakilang araw na ito. Narito po ang mga tagapangalaga ng bansa, naglilingkod sa iba't ibang larangan, isinasanggalak ang bansa sa anumang pagbabanta. Bububungan po ang parada na kinabibilangan ng ating mga kawal Pilipino, ang mga kasapi ng ating Sandatahang Lakas sa pamumuno ng komandante ng Sandatahang Lakas at ang kanyang kalupunan.
mangyaring magsitayo ang lahat upang bigyang pugay ang watawat ng Pilipinas. prestiyosong akademya militar sa bansa o Philippine Military Academy. Ang mga ginoo at binibining ito ang mamamahala sa iba't ibang sangay ng sanggatahang lakas. Ikinikinta sa kanilang puso't isipan ng kagitingan, integridad at katapatan. Sila na sa hinaharap ay magiging kaagapay sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Sumusunod po ang mga kadete ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA, isang institusyon sa pagmataasang edukasyon sa larangan ng naval na pinangangasiwaan ng pamahalaan. Maaari silang makapamili ng kanilang papasukang propesyon bilang Merchant Marine, kasapi sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Narito ang talupad ng ating mga kawal ng Philippine Army na laging nakahandang maglingkod sa iba't ibang pamamaraan habang sinisiguro ang kalupaang teritorial. Isinusulong ang kaalaman sa pamamagitan ng Army Literacy Patrol System at iniaangat ang antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Ang talupad ng mga kawal ng Philippine Navy, ang nangungunang tagapagtanggol at tagapangalaga ng ating nasa sakupang dagat, nagsasagawa ng rescue at relief operation sa panahon ng kalamidad, kabilang na rin ang pangangalaga sa yamang dagat at kapaligiran nito. Naririto po ang talupad ng mga kawal ng Philippine Air Force, ang kinaguriang mga anghel na mapaglingap at tagabantay ng ating himpapawid. Sumusuporta para sa tactical air support at mobility para sa mga tauhan at kagamitan ng sandatahang lakas. Kanilang napatunayan ang kagitingan sa gitna ng mga labanan at sa pagsaklolo sa panahon ng kalamidad. Ang pangalawang brigada sa kasuotang battle dress attire ay binubuo ng Special Operations Forces. Nangunguna dito ang Scout Ranger at Special Forces ng Philippine Army. Mga individual na nakaangat ang kasanayan at sinusuong ang operasyong tulad ng small unit operations mula reconnaissance, intelligence, demolitions, gayon din ang jungle warfare at conventional warfare, mga operasyong kontra-terrorismo at iba pang mga pagbabanta sa pagsugod sa kalayaan at demokrasya. Sinusundan ito ng Special Operations Forces ng Philippine Navy, ang Naval Special Operations Command, Force Reconnaissance Group at Philippine Marine Corps. Sinanay ang mga unit na ito sa natatanging operasyon sa psychological at unconventional warfare, mapatubig, lupa at ere. Kabilang ang operasyong ukol sa reconnaissance, close combat, demolition, intelligence at underwater. Ang magiging nakasapi ng ating hukbong himpapawid ng Pilipinas. Kinatawa ng iba't ibang pangunahing sistema na sumusuporta sa iba't ibang misyon ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Nasa ating harapan naman po ang mga tagapagpatupad ng batas at nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan
nagsisiguro ng kaligtasan ng ating mamamayan at mga komunidad ang alay ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas. Nangunguna rito ang batalyon ng mga kadete mula sa kilalang Philippine National Police Academy. Kinuhubog ang mga karakter ng mga kadete ito upang mamuno sa hinaharap ng nananaigang paglilingkod, karangalan at justisya, gayon din bilang makadiyos, responsable at respetado mga public safety officer. Kasunod naman ang Special Action Force na kilalang pangunahing maneuver unit ng kapulisan na nakatuon sa rapid deployment sa anumang lugar sa bansa, partikular sa mga sitwasyong may pambansa at internasyonal na implikasyon sa larangan ng kontra-terorismo, kontra-insurhensya, hostage rescue, civil disturbance management, search and rescue at iba pang espesyal na operasyon. Naririto rin po ang National Capital Region Police Office kaysa sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng ating mga komunidad. Sumusunod ang mga tauhan ng PNP Aviation Security Group, Explosive Ordnance Division, ang Mobile Force Battalion, SWAT at Highway Patrol Group na tinaguriang the Guardians of the Highway. Nariyan din po ang PNP Search and Rescue Forensic Group at Civil Disturbance Management. Apat sa kanilang tungkulin, patuloy na ginagampanan ng Philippine Coast Guard ang mahalagang misyon na protektahan ang buhay at ari-arian sa karagatan, ipatupad ang mga batas maritimo at panatilihin ang ating soberenya sa loob ng karagatang saklaw ng Pilipinas. Sa bawat akbang ng kanilang marcha, atangan ng disiplina, lakas at kahandaang likas ng bawat tagapangalaga ng ating bayan. Ipinamala sila ang mataas-taas ng profesionalismo at disiplina ng Coast Guardian sa kanilang pinakamataas na anyong seremonyal. Ipinapakita ng kanilang presensya kakayahan ng Coast Guard na umangklong sa iba't ibang tungkulin, mula search and rescue, pagpapatupad ng batas sa karagatan, pagtugon sa mga sakuna hanggang sa pangangalaga ng kalikasan. Sumusunod po ang mga binatawan ng Bureau of Fire Protection sa pamumuno ni Fire Chief Superintendent Punto Masna. Responsable ang ahensya ito sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng pag-iwas o supresyon ng panganib at kapinsalaang dulot ng sunog. Bahagi ng pagsisiguro ng BFP ay ang pagtuon sa mga paalala at mga hakbangin laban sa sunog, ang edukasyon sa fire safety, fire protection at life safety systems. Ang Bureau of Shield Management and Technology o BJMP ay isang pangunahing ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Itinatag sa Visa ng Republic Act 6975 noong taong 1991, mandato ng BJMP na tiyaking maayos ang pamamahala ng mga pulungan sa lungsod, munisipyo at distrito sa buong bansa. Isinusulong ng BJMP ang ligtas at makataang pamamalakad sa mga pasilidad kitang sa ilalim nito. Pangunahing tungkulin ng ahensya ang pangalagaan ng karapatan at kapakanan ng mga persons deprived of liberty o PDL na kasalukuyang sumasa ilalim sa investigasyon, naghihintay ng hatol o sentensyado ng 3 taon pababa. Higit sa pagbabantay misyon ng BJMP na magsilbing tulay tungo sa pagbabago ng bawat PDL upang sila ay muling maging kapakipakinabang ng mamamayan. Sa bawat akbang ng mga kawani ng BJMP, hatid nila ang diwang makabayan, makatarungan at makasahang katuwang ng pamahalaan sa paghubog ng mas ligtas at mapagkalingang lipunan. Kinakatawan ng mga mahusay na sinanay at drug enforcement officers mula sa PIDEA Academy, ang Philippine Drug Enforcement Agency ay pangunahing tagapagtanggol ng bansa laban sa illegal na droga. Sa loob ng 23 taon, pinangunahan ng PIDEA ang pagpapatupad ng mga batas kontra droga sa bansa sa pamamagitan ng pagbawas sa demand ng droga,
pagbigay sa supply at rehabilitasyon ng mga biktima ng droga at bilang pangunahing sangay ng pamahalaan sa kampanya laban sa iligal na droga. Nagpamarcha naman ang buong karangalan ng disiplina. Bawat hakbang buong dangal na nakikisa ang kalupunan ng Bureau of Corrections sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ngayong taon. Ipinamahalas nila ang matibay na paninindigan ng ahensya sa tungkol nilang pangalagaan at baguhin ng persons deprived of liberty. Bilang isa sa pangunahing haligi ng Philippine Criminal Justice System, profesional at may integridad at taus-puso ang hangaring makapagbago, isinasaalan ng Bucor ang pagsasakatuparan ng dalawang mandato nito, seguridad at rehabilitasyon. Sa ating kalangitan, mga kababayan, nakikita nyo ang mga sasakyang panghimpapawid ng ating sandatahang lakas at bibigay buhay sa mahalagang araw na ito. Kabilang po yan ng SF-260 Marcheri, T-421 Mescalero, S-70i Blanco, S-76 Forsty at Sokol Aircraft. Naririto naman po mga sasakyan gamit pandigma at pang-humanitarian assistance and disaster response operations. Ngayon din ang tauhang kabilang sa espesyal na unit at mga pansuport ng unit mula sa hanay ng uniformadong ahensya. Nanguna po rito ang ating chemical, biological, and radiological nuclear team ng Philippine Army, ang ating KIA, light tactical vehicle at ang ambulance. Nasa inyo pa rin harapan ang search and rescue team mula po sa hanay ng ating buong katihan ng Pilipinas. Sumusunod po ang ating APCO Army o Arco Personal Carrier V300 at ang Fire Support Vehicle V300 mula po sa Philippine Navy Marines. Nasa inyong harapan naman ang Sabra Light Tank mula po sa ating Philippine Army. Inyo pong natutunghayan ang 105mm howitzers mula po sa ating Philippine Navy Marines. Narito naman po ang Atmos Self-Propelled 155 howitzers. Kabilang pa rin sa hanay ng ating assets, nariyan mula sa ating Philippine Air Force ang Air and Missile Defense System, ang Command, Control and Communication Band mula po sa ating Philippine Navy, ang Regional Inflatable Boat mula po sa ating Philippine Navy na bahagi pa rin po ng para sa rescue missions. Kahanay naman po ng ating pambansang pulisyan ng Pilipinas, inyong natutunghayan ang Highway Patrol Group Motorcycles, ang Explosive Ordnance and Disposal, gayon din po ang K9, CBRNT mula po sa ating Philippine National Police at SWAT. Nasa ating pa rin pong harapan mula po sa Philippine National Police Maritime Group, ang high-speed tactical watercraft. Sumusunod po ang PNP Forensic Group mula po sa Soko. Nariyan din po ang PNP Mobile Clinic. And of course, patrol car ng PNP. Ang Multi-Purpose Armored Vehicle and Commando B-150. Narito rin po ang rescue teams mula naman sa ating Coast Guard. Nariyan din ang kanilang watercraft asset, ang Rigid Hull Inflatable Boat.
Hari naman ang ating Bureau of Fire Protection, ang kanilang mga riders. Ang Emergency Medical Service. Ang PFP Rescue Truck. Naririto rin po ang BJMP Transport Vehicle at ang PIDEA Multi-Role Tactical Vehicle. Mga kababayan, atin pong natunghayan ang ating sandatahang lakas, ang pambansang pulisya, ang tanod baybay ng Pilipinas, kasama ang Bureau of Fire Protection, ang Bureau of Jail Management and Penology at Philippine Drug Enforcement Agency, ang Bureau of Corrections, maaasahan, mapaanumang larangan, saan man at kailanman. Sila ang ating mga kaagapay upang mapanatili ang kaayusan, katiwasayan at kapayapaan sa buong kapuluan para sa isang matatag na kinabukasan ng ating bagong Pilipinas. Apat kami, bueno, Pitong kaganapan, pitong istorya ng kabayanihan mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ating balikan ang mga kwentong ito ng paglalakbay ng Pilipinas tungo sa kalayaan. ay kinikilala bilang isa sa mga unang pag-aaklas ng ikalawang bahagi ng himagsikang Pilipino. Ika-25 ng Marso 1898 nang lusubin ng mga magigiting na Ilocanong Katipunero. Unang pagkakataon ang watawat ng Pilipinas sa pangunguna ni Martin Delgado, pinuno ng himagsikan sa Panay. Ang watawat na naging sagisag ng kanilang pangitibaka ay matagumpay na naipuslit mula Haro pa Santa Barbara ng kabataang revolusyonaryo na sina Patrocinio Gamboa ng Haro at opisyal ng Katipunan na si Honorio Solimar. Sa giting ng mga revolusyonaryo, nagpasya ang mga Espanyol na tulungang lisanin ang Panay noong Pasko ng 1898. Ang Birhen ng Antipolo, Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Ang pista ng Dinagya ay isang pagdiriwang sa Santo Niño, kabilang ang kaganapang kasunduan ng 13 ninunong dato mula sa Kongreyo at ng mga katutubo atin sa isla ng Panay. Isa ito sa pinakamalaking pista sa buong bansa na ipinagdiriwang sa
127 anibersaryo ng kalayaan ng Republika ng Pilipinas. Dito na po nagtatapos ang ating programa habang patuloy naman po ang parada at pagtatanghal sa Rojas Boulevard patungo sa CCP. Maraming salamat sa inyong lahat at maligayang Araw ng Kalayaan!